siyempre. Nakikita ko yun. Yun ba yung kagaling ko? Diba? Ang Jonah, kantar ko pa. Nagaganon. Daya mo. Bluetooth mode. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos namang makapangyarihan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang ipagkasundo kami sa iyo. Sa banal na krus, inialay niya ng buong puso ang kanyang buhay. Sa banal na krus, inakay niya kami pabalik sa iyo. Samahan kami sa pagtahak sa daan ng kanyang krus upang ang daang ito ang magdala sa amin sa wagas na pasasalamat sa sakripisyo ni Kristo. Dalangin namin na ang daang ito ang magdala sa amin ng katapagan sa pagharap sa mga hamong dulot ng kasalukuyang pagsubok. Sa panahon ito ng quarantine, sa krus kami patuloy na kumakapit. Ang krus ang aming liwanag, tumatanglaw tungo sa pagkakaisa. Ang krus ang aming lakas laban sa takot at pangamba. Ang krus ang aming pag-asa na nagbibigay inspirasyon upang manatiling tapat hanggang wakas. Amen. Ang unang istasyon, si Jesus at ang mga alagad sa huling hapunan. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y ipagkamili. Ang Panginoong Jesus ay dumangkot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, umampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Hindi tayo nagkatipon-tipon ngayon bilang isang pamayanan. Subalit walang makahahadlak sa atin upang pag-isahin ang ating mga puso sa ngalan ng Panginoon. Sa panahon ito ng quarantine, ramdam natin ang kahalagahan ng pagiging simbahan. Ramdam natin ang halaga ng pagiging isang pamayanan. Panginoon, kahit kami malayo sa isa't isa, tulungan mo kaming manatiling nagkakaisa sa iisang diwa. Gawin mo kaming magkaisa sa panalangin at paglilingkod sa mga nangangailangan amin. Ama namin, sumasalangit ka, sanggahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Dapat kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapalang sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Siyang nagtulong sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso't tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkahiwalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Ang ikalawang istasyon, ang pagdurusa ni Jesus sa halamanan. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, niligtas mo ang sanlibutan. Gaya ng kanyang pinagalian, umalis si Jesus at nagpunta sa bundok ng mga olibong, kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo nadaig ng tukso. Tumayo siya sa kanila. Mga isang tubong ng bato ang layo, at doon lumubog at nanalangin. Sabi niya, Ama,
Kung maaari po ay inalin mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Dala ng matinding nilagpis, saya'y nanalangin ng lalong kaitim, at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Gayon na lamang ang hagpis na Jesus, nagdurot ng pagpatak ng kanyang pawis sa lupa na tila bagang mga patak ng dugo. Marami ang naghihilagpis ngayon. Marami ang naghihirap dahil sa kawalan ng kasiguraduhan sa kanilang buhay. Marami ang nawalan ng trabaho. Marami ang nawalan ng kita. Marami ang walang matitirhan, ang nagugutom at natatakot. Panginoon, paspasan mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin ang aming takot. Huwag po luwang pabayaan ang mga dumadaan sa karagdagang hirap at mas mabigat na pagdurusa dahil sa krisis na ito. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sumbahin ang ngalan mo, magpasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iladya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bakit ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami namamatay. Amen. Tuwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapaano sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikatlong estasyon, si Jesus ay natulang namatay. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng mas ililigtas mo ang sanlibutan. Tumulo ang pinakapunong pari sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, "Wala ka bang isasagot sa paratang nila sa iyo?" Ngunit hindi umimik si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Mali siyang tinanong ng pinakapunong pari, "Ikaw nga ba ang Kristo, ang anak ng mapagpalang Diyos?" Sumagot si Jesus, "Ako nga." Nakikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. Nakikita rin ninyo siyang dumarating na nasa alapaap ng kalangitan. Pinanit ng pinakapunong pari ang kanyang kasuotan at sinabi, "Hindi na natin kailangan pa ng mga saksi. Narinig ninyo ang kanyang paglagastangan sa Diyos. Ano ang inyong desisyon?" Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at iba pang bumubuo ng Sanhedrin.
Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Wala sa katwiran ng hatol na kamatayan kay Jesus. Hindi makatarungan ng hatol, subalit buhay natin ang naging bunga ng kanyang kamatayan. Marami na ang namatay dahil sa salot na ito. Hindi lang ang mga pasyente, kasama na din ang mga doktor at iba pang nangangalaga sa may sakit. Lubhang malungkot ang ganitong pagkamatay. Itinataas natin silang lahat sa awa ng Diyos. Itinadalangin natin ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Ipinagdarasal din natin ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa ilaw ng walang hanggan, kapayapaan kailan may pagkarating ng may kapal. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nawalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapahaman sa unang-unang ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Ikaapat na istasyon, ang paghangkas at pagputong ng koronang tinik. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sinisbisip nila ni Pilato, kung ngayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? At sumagot ang lahat, ipako siya sa krus. Bakit? Ano ang nagawa niyang masama? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lukmakas ang kanilang sigawan. Ipako siya sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal na gobernador sa palasyo.
ng gobernador at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha sila ng sangang matinik, ginawa itong korona at pinutong sa kanya. Buo at ganap ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili sa Ama. Buong puso niyang tinanggap ang bigat ng pagdurusa. Marami ang nag-aalay ng kanilang sarili para maging maayos at epektibo ang quarantine na ito. Nariyan ang mga pulis, ang mga sundalo, ang mga kawani ng barangay, mga nagtatrabaho sa security, sa kalinisan at sa sektor ng pagkain. Hindi biro ang hirap na kailangan nilang pinagdaanan na isagawa lamang ang hinihingi ng kanilang tungkulin. Panginoon, basbasan mo ang lahat ng patuloy na tumutupad sa kanilang tungkulin sa gitna ng panganib. Ilayo mo sila sa lahat ng katahamakan at sa anumang karamdaman. Amen. Ama namin, sumasangit ka, sambahin ang ngalan mo, magpasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintuso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-unang ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikalimang istasyon, pinasan ni Jesus ang kanyang krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Matapos kutyain, hinubad nila ang balabal at muling sinuutan ng sarili niyang damit. Pagkatapos, inilabas siya upang ipako sa krus. Tinanggap ni Jesus ang krus. Mahirap man at mabigat, pinasan ni Jesus ang krus ng may pananalig at pagmamahal. Nabigla tayong lahat sa pagdating ng quarantine na ito. Abala tayong lahat sa ating mga sari-sariling buhay. Bigla na lamang huminto ang lahat. Ito ang ating krus. Ang pananatili natin sa ating tahanan ay tanda ng pananalig ng makayanang sugpuin ang salot na ito. Papasanin natin ang krus na ito, tanda ng ating pagmamalasakit sa kapwa. Papasanin natin ang krus na ito dahil nauunawaan natin ang halaga ng buhay. Panginoon, hindi madaling baguhin ang mga bagay na nakasanayan na sa araw-araw. Subalit, batid namin na ang pagpasan ng krus ay nangangahulugan ng sakripisyo. Tulungan mong matupad namin ang pagbabagong ito sa diwa ng pagmamalasakit ng pagmamahal. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, tinadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, may huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. O sa pag-ibig, o sa Ang ika-anim na istasyon, si Jesus ay nadapa sa bigat ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Dahil sa pagod, nadapa si Jesus. Subalit kailangan maging malakas. Kailangang tumayo at ituloy ang daan tungo sa kaligtasan. Hindi madali ang makipaglaban sa kaaway na hindi nakikita. Hindi natin alam kung ano ang gagawin, kung saan magsisimula, kung paano iiwas sa pagkadapa. Pero kailangan bumangon. Kailangang lakasan ang loob. Kailangang ituloy ang laban hanggang mapagtagumpayan ang krisis na ito. Kailangan natin ng mga pinunong magbibigay sa atin ng lakas. Panginoon, ipinagdarasal po namin ang aming mga pinuno sa pamahalaan at sa simbahan. Pagkalooban mo sila ng karunungan upang laging maaninag ang tamang landas. Pagkalooban mo din sila ng tibay ng loob upang manatiling tapat sa iyo hanggang sa wakas. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Limutin na may Diyos tayo nagmamahal. O sa'y pag-ibig, o sa'y pag-ibig, o sa'y pag-ibig.
Ang ikapitong istasyon. Tinulungan ni Simon si Jesus sa pagpasan ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nasalubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, na ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Nangangailangan ng tulong si Jesus. Salamat kay Simon na taga Cirene na ipagpatuloy ni Jesus ang daan tungo sa kaligtasan. Hindi natin mapagtatagumpayan ang krisis na ito kung wala ang tulong ng mga naglilingkod sa larangan ng medisina, mga doktor, mga nurse at lahat ng nagtatrabaho sa ospital. Sila ang ating mga bayani ngayon. Marami na sa kanila ang napapagod na, nagkakasakit na at yung iba namatay. Ang pagtupad ng kanilang tungkulin ay pag-aalay ng kanilang buhay. Hindi matatawaran ang kanilang paglilingkod. Panginoon, idinadalangin namin ang lahat ng mga nagtatrabaho sa larangan ng medisina. Pagkalooban mo sila ng lakas at inspirasyon upang hindi sa panghinaan ng loob, ilayo mo sila sa anumang uri ng karamdaman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay Ang ikawalong istasyon. Nakasalubong ni Jesus ang mga kababaihan ng Jerusalem. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoon. Sapagkat sa pamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babaeng nagiiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupulang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, tabunan ninyo kami, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. At sa mga burol, itago ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin kapag ito'y tuyo na?" Lumapit kay Jesus ang ilang kababaihan ng Jerusalem upang magdulot sa kanya ng kalakasan ng loob. Sa totoo, si Jesus ang nagdulot ng lakas ng loob sa mga kababaihang ito. Pang buong daigdig ang nararanasan nating krisis ngayon, apektado ang lahat. Kaya naman ang lunas sa pagsubok na ito ay nangangailangan din ng pandaigdigang tugon. Inaasahan ang pakikiisa ng lahat. Inaasahan ang pag-ambag ng bawat isa. Kung paano nagbigay ng lakas ng loob si Jesus,
gayon din inaasahan ng lahat na magbigay ng lakas ng loob sa kanyang kapwa. Panginoon, pinaghaharian kami ng takot at pag-aalala. Palakasin mo ang aming loob sa katotohanang hindi ka malayo sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya upang mabuo kami bilang isang pandaigdigang pamayanan na sama-samang kikilos tungo sa pagsugpo sa krisis na ito. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magmahalan tayong magsunod, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. At pumili, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Ang ikasyam na istasyon, si Jesus ay pinako sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Binago ni Jesus ang krus mula sa pagiging tanda ng parusa at kahihiyan tungo sa pagiging tanda ng pag-asa at buhay sa pamamagitan ng wagas na pag-aalay ng kanyang sarili sa ngalan ng pagmamahal. Hindi biro ang panganib na ating kinahaharap ngayon. Hindi pa natin lubos na nauunawaan kung saan tayo dadalhin ng krisis na ito. Hindi pa malinaw kung hanggang kailan. Subalit hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Hindi tayo pinanghihinaan ng loob. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Pangalawan mo ang aming isip upang lagi namin makita ang iyong gabay. Palakasin mo ang aming loob upang lagi namin piliing magtiwala sa iyo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, na napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Pagpapatawad pa rin ang nasa puso ni Jesus kahit nakapako na sa krus. Pinili ng magnanakaw ang manalig kay Jesus.
binago naman ni Jesus ang buhay at kinabukasan ng nagbabalik loob na magnanakaw. Dahil sa quarantine, napakaraming oras ang bigay sa atin, mga oras at panahon upang maunawaan kung ano ang tunay na mahalaga. Ito ay panahon ng pagpili, babalik sa dating nakagawian o papanibaguhin sa pagsunod sa Panginoon. Ito ay pagkakataon upang hayaan nating baguhin tayo tungo sa kabutihan. Panginoon, hayaan mong panibaguhin kami ng iyong awa. Tulungan mo kaming bigyang halaga ang mga tunay na kayamanan sa aming buhay. Pagkalooban mo kami ng lakas upang lagi naming piliing sumunod sa iyo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ika-11 istasyon, si Maria at Juan sa paanan ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, siniligtas mo ang sanlibutan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas, at si Mariang Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." At sinabi niya sa alagad, "Ituring mo siyang iyong ina." Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito tumira ang ina ni Jesus. Nanatiling nakatayo sa paanan ng krus si Maria, kasama niya si Juan. Hindi nila iniwan si Jesus. Maraming bagay sa krisis na ito ang hindi natin nauunawaan ng lubos. Maraming bagay ang hindi natin naiintindihan. Subalit hindi tayo pinanghihinaan ng pananampalataya. Hindi natin hahayaang panghinaan tayo ng loob. Mananatili tayo kay Jesus. Hindi tayo lalayo sa Kanya. Panginoon, marami kaming hindi nauunawaan. Subalit lubos ang tiwala namin sa iyo. Nanalig kaming kapiling ka namin at hindi mo kami pababayaan. Palakasin mo ang aming pagtitiwala upang lagi kaming manatili sa iyo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikalabindalawang istasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagkat sa pamamagitan ng iyong krus, niligtas mo ang sanlibutan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang magtatanghaling tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon. Nagdilim sa buong lupain. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang kamatayan ni Jesus ay nagdulot sa atin ng buhay. Pagalingan natin ang bunga ng kanyang pagkamatay sa krus. Napakarami nang nagkasakit dahil sa virus na ito. Libo-libo ang may karamdaman sa buong mundo. Hilingin natin sa Diyos ang kanilang paggaling. Panginoon, Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Dalangin namin ang paggaling ng lahat ng dinapuan ng COVID-19. Palakasin mo ang kanilang loob sa katotohanang hindi sila nag-iisa dahil kasama kanila. Ipagkaloob mo sa kanila ang lakas at pag-asa. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Papasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, para nang sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mahalan tayo'y mapuluan, at kung tayo'y ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Ay pag-ibig, Diyos ay Ang ikalabing-tatlong istasyon, si Jesus ay inilibing. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, niligtas mo ang sanlibutan. Pagsapit ng dilim,
ding si Jose, ang isang mayamang taga-Arimatea na tagasunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus. Kaya't iniutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. Nang makuha na ang bangkay, binalutan niya ito ng malinis na tela ng lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip at saka umalis. Ibinaba mula sa krus ang walang buhay na katawan ni Jesus. Inilagak ito sa bisig ni Maria. Inilagak naman ito ni Maria sa libingan. Hindi madali ang mawala ng mahal sa buhay, lalo na ang mawala ng mahal sa buhay sa panahong ito. Hindi natin lubos maisip ang hirap ng hindi mabantayan o makausap o mahagka ng iyong mahal sa buhay sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Hindi natin kayang ipaliwanag ang kirot ng mamatayan sa ganitong klaseng pagkakataon. Panginoon, dinadalangin po namin ng mga pamilya at kaibigan ng mga nagkasakit dahil sa virus, lalong-lalo na iyong mga kamag-anak at mga kaibigan ng mga pumanaw na. Palakasin mo ang kanilang loob sa katotohanang ikaw ay kapiling nila at ipagkaloob sa kanila ang kapanatagan ng kalooban. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ika-14 na istasyon, si Jesus ay muling nabuhay. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, niligtas mo ang sanlibutan. Makaraan ang araw ng pamamahinga, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito,
sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya. Hindi katapusan ang libingan, hindi katapusan ang kamatayan. Si Jesus ay muling nabuhay. Marahil marami ang nakakaramdam na tila baga binabalot tayo ngayon ng dilim at tila walang liwanag na naaaninag sa kinabukasan. Ang totoo, may bagong liwanag na naghihintay, may bagong buhay sa hinaharap, may pag-asa sa muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi man natin lubusang nauunawaan kung paano o kung kailan, subalit matibay ang ating pananalig na may bagong buhay na inihanda para sa atin. Malalampasan ng buong mundo ang krisis na ito. Panginoon, puspusin mo ng pag-asa ang aming mga puso. Akayin mo kami sa tagumpay ng muling pagkabuhay. Gawin mo kaming matatag upang manatiling tapat sa iyo hanggang sa wakas. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kahaling mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapalang sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin natin ang intensyon ng ating mahal na Santo Papa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapalan sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Orasyo Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nasusumamo kami sa iyo upang hilingi ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumigil ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasang tumuklas ng mga
lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit, upang ang kanilang pagkalinga ay malakupan ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Linapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Upamit sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu sa isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, pagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. makapangyarihan at walang hanggang Diyos, namatay at matagumpay na muling nabuhay ang iyong bugtong na anak para iligtas kami sa aming mga kasalanan. Sa iyong kabutihan, muli mong buhayin ang iyong mga tapat na nananampalataya upang makiisa sa Kanya sa buhay na walang hanggan sa langit, kung saan nabubuhay siya at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. ating pagmamahal.